another question. Number two, na dapat masagot ni Martin Romualdez, bakit pinayagan ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House ni Tambaluslos na may maupo na kriminal na kagaya ni Franz Castro na convicted, isamantalang si Arnie Tevez, bagamat suspect siya, si Congressman Arnie Tevez ng Negros Oriental na tumakas na rin sa bansa, bagamat suspect siya sa doon sa Pamplona massacre na ikinasawi nila Governor Ruel Digamo, who was a good friend of mine personally, na tinulungan din po namin yan ng mga dating kadre para wag mamatay noong panahon na aktibo ako sa NTF-ELCAP dahil lumalaban din po yan sa CPP, NPA, NDF si Governor Digamo. Hindi pa naman na-convict si Arnie Tevez. Hindi pa nga na-arraign o hindi pa nabasahan ng kanyang habla o ng complaints na isinabmit sa korte o na i-file sa korte. Hindi pa nga siya na-custody ng gobyerno. Nasa Timor-Leste siya. Bakit inexpelled na nila Martin Romualdez at ng mga kasabwat nila? Diba? Si Franz Castro, bakit hindi expelled? Bakit hindi siya patalsikin at sipain sapagkat siya mismo ay convicted na? At pangalawa, or pangatlong punto, bakit hindi man lamang sa minimum inobliga ni Martin Tambaluslos Romualdez si Franz Castro na mag-leave of absence at maglagay ng kapalit na ACT teachers, Communist Party representative sa loob ng Kongreso in behalf of ACT party list ng Communist Party of the Philippines. Leave of absence. Bakit nag-i-enjoy siya ng kanyang sweldo at ng mga milyones na MOOE, liquidation by certification, na hindi nila binubunyag at inilalantad sa taong bayan at pinapalusutan nila ng mga kung ano-anong mga certification lang without any audit receipts and proof kung paano nila ginastos ang milyones na mga pondo by the hundreds of millions. Bakit nakaka-access si Franz Castro? Pang-apat, bakit siya nagpapasight in contempt ng resource persons? Convicted criminal ito. Yan ang binabanggit ko na lumalala ang maruming laro ng politika ni Marcos at ni Romualdez. Ang sindikatong Marcos Romualdez. Ang tawag ng iba dyan, evil triumvirate. Ang tawag ko dyan ay Troika Syndicate. Pag sinabing Troika, tatlo. Marcos, Bongbong Marcos Jr., Lisa Marcos, and Martin Romualdez. Yun po ang Troika Syndicate. Pwede rin pong tawagin na evil mafia. Yun po ang triumvirate ng evil mafia. Sila po ang talagang nagpapaandar ng maruming laro na ito. Kasi si Lisa Marcos, wala namang poder yan na totoo na nanggaling sa taong bayan. Pero ang poder ng kanyang asawa, inaabuso at ginagamit niya. At siya ang nagpapatakbo ng kung ano ang gawin ng kanyang asawa dahil ang kanyang asawa ay walang bayag, walang paninindigan, incompetent, hindi marunong magdala ng pamahalaan, walang leadership qualities at flower base. At ang isa, ang pinsan. So the center of powers sa Marcos presidency ay wala nakasentro kay Marcos Jr. na sa asawa at sa pinsan. At si Marcos ang kanilang robot power facilitator. Robot lang talaga siya. Dahil siya ang inelect in an open elections. Siya ang nanalo doon. But the exercise of the powers of the president ay wala sa kanya. Ceremonial president siya. Pag may parade in review sa mga armed forces of the Philippines, sa mga kampo, pinupuntahan niya. Pero minsan, na nagpa-parade in review, si Martin Romualdez, feeling presidential. Feeling presidente. Di ba? Pinagpalang umaga, turquoise blue for Eric, Mylene Acosta, Best in Declamation Awardee, Sikoting, yes. Parang oratorical contest, no? Akala niya nag-i-speech siya sa entablado nung elementary at high school tayo. Ganun ang mga birada niya. Wala talaga. This is a ceremonial, good-for-nothing, flower-based president. Yan po si Marcos. Ang problema niyan, ang levers and control of power na sa asawa at sa pinsan. Pero dahil siya ang na-elect, kailangan nilang buhay si Marcos at umaandar bilang robot facilitator of power nila.
Yan ang problema kung bakit itong mga komunistang terorista kagaya ni Franz Castro, Raul Manuel at ni Arlen Brosas na mamayagpag sa pondo, na mamayagpag sa pag-abuso sa poder, at grabe ang paggamit sa kanila bilang mga pitbull at Rottweiler at Doberman ni Martin Romualdez at ni Marcos para mag-atake sa mga totoong naglilingkod sa ating bayan at mga totoong leader natin na nag-ayos ng ating pamahalaan like Rodrigo Duterte. At ngayon ay ipinagpapatuloy ang ganyang legacy of good governance ng kanyang anak na si Inday Sara Duterte. So klaro tayo dyan kung ano ang political crisis na ito. Mali po na i-concentrate natin kay Martin Romualdez o kay Lisa ang ating paniningil. Bagamat may pananagutan ng dalawang mga hinayupak na ito na abusado sa poder ng pagkapresidente ni Marcos Jr., the real accountability is in Marcos. That's why he has to be removed from office. In peaceful and legal means. Ulitin ko in peaceful and legal means. Hindi po revolusyon. Hindi po pag-aalsa, hindi madugo, hindi pag-aarmas. Mayroon po tayong opsyon na kapag incompetent at inutil ang presidente, the Filipino people can withdraw their sovereign mandate to the president by calling for his resignation. Thank you, Meg Raso, sa pagpapakulay. Deeply appreciated po. Hindi po mali na manawagan ang taong bayan ng resignation ni Marcos to step down from office sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay hiniram lamang niya. Thank you, Meg Raso again. Hiniram niya lang sa taong bayan. Delegated sovereign power from the people yan. Even ito mga tuwadkom at abusado at Diyos-Diyosan at hari-arian ng mga congressman, sila po ay humihiram ng kapangyarihan sa mamamayan. The powers of the sovereign people are the real source of power and authority of anybody occupying a public office, being appointed man or elected at all levels, including ang mga hukom, including po ang mga kongresista at mga senador, lalo na si Marcos bilang Pangulo ng Bansa. Mali po ang pagtingin ko na ang focus ng atake natin personal kay Marcos, sa kay Martin, sa kay Lisa. Let's bring the accountability to the President. Because kapag nawala si Marcos, mapuputol na rin ang illegal na pangingialam at pagmamaniobra sa kapangyarihan ng mga sindikato ni Lisa Marcos at ni Martin Romualdez. Because their levers and control of power will be eliminated the moment Marcos Jr. is removed from office by means of peaceful and legal way upon the call of the sovereign will of the people. People power bang iniisip ko? Yes. But it cannot be forced upon the people. It can only be called upon. Hindi po pwedeng armed forces of the Philippines ang manawagan yan. Because the armed forces of the Philippines cannot be the arbiter of power. They cannot determine sino ang upo at sino ang tatanggalin sa kapangyarihan. But they can only support and respect the sovereign will of the people in their collective action of the Filipino people kapag nagkumilos po ang respectable and strong numbers of the people to generate a political movement or a social movement that will make a standoff against the president to call him down, to step down from office or resign from his office as president. The most that the armed forces of the Philippines can do together with the Philippine National Police in the security sector is to respect and protect the guarantee of peaceful assembly of the people, and then they can call out the president by withdrawing their support to the commander-in-chief in order to abort a political crisis in government. Yan ang pwedeng gawin nila, but they cannot call out immediately the president without the factor of people massing up in public assembly calling for a people power on the basis of their sovereign will for the president to step down and make a constitutional transition of power, which is ang constitutional succession si Sara Duterte. Now you can understand, mga kababayan, bakit tinatarget nila Martin Tambaluslos at ng kanyang mga alipores na mga ganid at sakim sa kapangyarihan at pondo ng mga kongresista at ng kanilang alipores at mga asong ulol na tagapag-atake
na mga komunistang teroristang party list nila, like Franz Castro, sinisingle out nila si Vice President Sara Duterte. Si Rodrigo Duterte target nila pero wala na sa kapangyarihan si Pangulong Duterte. He is now a political figure, an inspiration for the Filipino people. But the power that can be generated from the people's will should be targeted or should be directed to Vice President Sara Duterte as the duly recognized and duly guaranteed constitutional legal successor to the office of the President. Now you can understand bakit tinatarget ng lahat ng mga alipores at mga maruruming operator sa political operations na ito ni Martin Romualdez, ni Marcos at ni Lisa, si Sara Duterte, because she is the constitutional successor. She is the president in waiting.